Hey guys, good evening mga kagandara. Welcome back sa aking YouTube channel. Ang mainit nating update para sa gabing ito ay talaga pong nagbabaga. Kasing init po ng ulo ngayon ng mga legit Darikads dahil sa kanilang narinig na balita patungkol po dito sa labanan ng Tape Inc. at TVJ, or should I say attorneys versus attorney ka-legit Darikads. So, maraming nagsasabi na parang hindi naman daw attorney itong si Attorney Maggie dahil hindi siya makagets agad-agad. So, ilan lamang po yan sa mga komento na kanyang natatanggap ngayon dahil sa panibagong statement na ngayon ay usap-usapan na sa social media. But before that guys, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, don't forget to click the subscribe button and notification bell. Nandiyan lang po yan sa baba para maging updated at una kayo sa mga nilalabas nating balita na may kinalaman sa TVJ and Legit Darikads. And eto nga, simulan na po natin ang atin pong balitaan. So, lumabas po kasi ang article from Manila Bulletin na kung saan nakasaad nga po dito ang bagong pahayag, reaksyon ni Attorney Maggie sa naging interview, panayam, statement ni Attorney Buko, ang attorney po ng TVJ, na kung saan kanya pong ipinagtataka di umano na parang may mali, lalo na pagdating po dito sa reklamo ng TVJ for a writ of preliminary injunction sa Marikina Trial Court. So, komento tuloy ng ibang legit Darikads, ano daw bang naisiparating ni Attorney Maggie na nandadaya ang TVJ, kasi parang ganun daw po ang ibig sabihin ng kanya pong mga pahayag, na nagtataka siya bakit parang alam na agad ni Attorney Buko ang mga mangyayari. Sabi po sa ulat ng Manila Bulletin, TVJ and the Ferris case is copyright infringement and unfair competition under RA number 8293, otherwise known as the Intellectual Property Code of the Philippines, with application for insurance of a writ of preliminary injunction. The hearings for the case ended on October 23. They are asking the Marikina Court to issue an injunction to stop TAPE from replaying Itbulaga episodes, segments, and audiovisual recordings done before May 31 this year and using the title Itbulaga. De la Cruz said the decision by the court on the injunction may come out in January. So, ito po yung pinaka sinabi ni Attorney Buko de Umano. Yes, hinihintay namin na lumabas yon. Most likely, baka mga January. Yes, we are waiting for it to come out. Most likely, perhaps in January, he said. If the court issues an injunction, TVJ will use Itbulaga on their show. So, ayun na. Magagamit po talaga ng TVJ. Talagang hindi na EAT ang makikita po natin, kundi Itbulaga na pong tunay. Sa TV5 ang makikita natin once na mayroon na pong injunction dito sa Tape Inc. Sabi pa dito, Abraham Garduque said she was battered by his comment. Pero mas concerned, or should I say, battered ako sa last statement niya na alam niya na January magre-release ng desisyon ang RTC Marikina sa copyright case at maglalabas din daw ito ng injunction laban sa Tape Inc. Sinasabi niya na ito ang hinihintay niya para magamit na nila ang Itbulaga sa January. He's putting RTC Marikina in a compromising situation na parang alam na niya ang desisyon ng court. So, yan po ang sinabi ni Attorney Maggie. So, masasabi lamang po natin dito, syempre, iintayin talaga ng TVJ na ilabas po ng Marikina ang injunction para tuluyan ng magamit po ng TVJ yan. Alam nga namang ang intayin nila Attorney Buko ay yung pagkatalo nila, di ba? Alam nga naman sabihin ni Attorney Buko na iniintay na lang namin yung injunction
na matatalo kami. Syempre, always naman, ang mga attorney, payabangan yan eh. Payabangan usually ang mga attorney. Magaling akong attorney para syempre makaakit ng mga ng mga kliyente, di ba, Kaligit Americans? And ang mga yan laging umaasa na panalo po sila. Alam nga namang umasa po sila, natalo sila, di ba, Kaligit Americans? Kaya ay intayin talaga nila yan. At kami nga rin eh, iniintay rin namin yan, yung injunction ng Tape Inc. Para hindi na po nila, Tape Bulaga, para hindi na po nila magamit ang titulong ito. At the same time, about naman po sa January, so matagal na pong pinag-uusapan ito actually. Wala pa man pong nilalabas na statement itong sa Attorney Buko. Ang mga legit Americans, lagi na po pinag-uusapan na January lalabas ito. Dahil nga po sasabi, 30 days. 30 days. So, yung iba nga, bago daw magpasko, lalabas na eh. Pero, dahil ayaw umasa, baka mamaya ma-postponed, January na po iniintay. So, wala pa man pong statement sa Attorney Buko. Usap-usapan na ito, matagal na, na lalabas po sa January. Ina-assume na po talaga yon kasi sabi nga po ay 30 days, dapat ay may resulta na. Mailabas na ang resulta. Kaya baka yun din ang basihan na Attorney Buko, kaya niya sinabi na by January ilalabas ang injunction at maaari nang gamitin ng TVJ ang titulong Itbulaga. Kasi nga, panatag po itong si Attorney Buko na sila po ang nasa side ng tama at katotohanan. Sabi po dito ni Palagaran Boys, magandarang gabi. Wala namang abogado ang nagsasabi na ay hindi ako sigurado kung mananalo kami sa kaso. Lahat sila sasabihin, lamang sila, panalo sila. Para naman hindi abogado sa Attorney Maggie. Alam nga namang sabihin na Attorney Buko na ay talo kami sa laban. So yun yung pinupunto ko po kanina, no. Kaya talagang ganon, syempre, lagi mong iisipin para yung energy ka-OG ay madala. Na panalo kami. Kasi kapag ganyan yung mindset mo, minsan talaga nagkakatotoo yan. Lalo na kung pinupush mo naman talaga at ginawa mo yung best mo. So, ang kaso po na ito, Kaligit Americans, ay hindi biro. Kaya malamang ginawa po ni Attorney Buko ang best. And, syempre, magkakasama po sila dito sa hearing. So, alam ni Attorney Buko, may kutob na rin siya kung malakas yung laban nila or hindi. Attorney yan matalino po yan. Samantala, sabi naman ni Kamote Cute, magandarang hapon. Mas interesado po ako kung mag-appeal sila hanggang sa huli at may award nga kay Henyo Master ang karapatan sa title na Itbulaga. Singilin. Kaya ni Henyo Master ang tape kasi napakinabangan nila. At pinakinabangan pagkatapos nilang umalis. Kung ako lang, sapian ng kasamaan ng ugali, ihahabol ko yan nung malaman ng kabila kung ano ba talaga ang pakiramdam ng bangkarote. So, yun nga po ang tanong, after kung sakasakali, pagbayarin kaya ng danyos ni Joey De Leon ang Tape Inc. Dahil na rin syempre sa dinulot po nito sa totoong may-ari ng titulong Itbulaga kapag nagkataon. Mukhang bumabait na nga po sila, Kaligit Americans, sabi ni Henyo Master, bumabait na sila. And wala na daw yung galit sa puso. Ang gusto na lang talaga nila maipanalo ang titulong Itbulaga. Samantala, sabi naman ni Mr. Gene Rab, magandarang gabi. Tindi rin talaga namang pangangailangan nitong tulonggasyon na to sa title ng TVJ. Legit Americans since 1979. Ilan ba ang fans ng tape compared to TVJ? Kaya mga basher na yan, iyak na sila. Walang perpekto at di tatagal show ng TVJ if di yan mahal ng loyal fans. Kung hindi po talaga
solido ang fans po nitong Tape Inc. Unlike po sa TVJ, wala mang bayad, ay talagang solido ang ating pong pagsuporta. Kung wala pong ganito ang Tape Inc., ay goodbye na rin siguro after po ng kung matalo po sila ng TVJ sa laban. Sabay-sabay po itong maglalaho. Samantala, sabi naman ni Fintol, hindi ko mag-gets paanong nagkaroon ng pro-tape bloggers. Kilala lang naman sila as producer. Mabuti sana kung artista sila. May nagawa silang extraordinary para maging fan ka. Mukhang nabayaran lang. So mukhang pati po mga vloggers ngayon ng Tape Inc. ay nako-question, ano? Bakit daw biglang nagkaroon? Hindi naman to mga artista para hangaan. O kaya love team. O kaya ay komedyante para hangaan at magkaroon ng ganitong fan base. So usually mga producer na hindi naman na artist, hindi naman na politiko, kasi mga politiko may mga fans din talagang sinusuportahan at talagang pinaglalaban ng mga tao. Pero sa mga producers, wala naman na ka-OG di umano na kagaya nito nagkakaroon ng mga vloggers. So ano daw kaya ito? Pero ang pagkakaalam ko sa mga vloggers po nila from Isko Moreno, mga Isko fanatic, and since si Yorme Isko ay nasa Itbulaga Tape, sinusuportahan nila. What if kaya umalis itong si Yorme sa Tape Bulaga? Nako, mukhang ang Tape Inc. ay mangangamote talaga. Kasi wala naman po silang fan base. Anyway, yun lang muna guys ang update natin ngayong araw. Pa-comment lamang po sa baba ng inyong komento, opinion at saloobin. And don't forget to click the subscribe button of course and notification bell para maging updated kayo sa mga susunod nating mga balita. Kamukha mo si Alan Kay nung ganyan ang buhok. Maraming salamat po, TVJ, EAT. Totoong Itbulaga po ito! Ayan! Thank you, thank you. Kuya, thank you. Umamin ka rin, ha? Umamin ka rin sa wakas. Oy, ito pa. Wala nang laban, may nanalo na eh.